Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Pinagsosorry po ni Banat Bay itong si Congressman Abante o sabihin nating Bishop Abante dahil sa ginawa niya doon sa TRICOM committee kung saan pinahiya po niya yung isang babae na vlogger dahil sa pinipilit niya itong mag-apologize dahil sa para sa kanya, mali daw yung kanyang pagpo-post sa social media. Kaya rito talagang binalatan siya rito ni Banat Bay at nagde-demand siya ng apology dito kay Congressman Abante. So ito yung panonoorin po natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pindutin mo na yung subscribe button dahil dito ibabalita po natin yung mga balitang hindi ibinabalita sa mainstream media. Kaya ito, panoorin po natin si Banat Bay. Halatang halata na ang tinatarget po nila ay ang mga Duterte supporter lamang at yung mga sumusuporta sa alam mo yun sa kandidatura ni VP Sara Duterte. At syempre, ang binabanatan din nila yung mga pumupuna sa mga maling ginagawa nila. Alam nyo, hindi ho tama yung ganito. Ako ho maglalabas sa inyo ng aking damdamin. Alam nyo, sa totoo lang, hindi pa po ako nakatanggap ng imbitasyon. Isa lang po yung akin natanggap, which is yung show cause order na nung nakaraan pa. Natanggap ko po yun, actually hindi naman inabot sa akin. Natanggap ko lang po yun through another third party. Hindi ko na lang sasabihin kung ano. Pero natanggap ko yun, tapos na po yung hearing na pinapapunta nila sa akin. Okay? So, ngayon as of now, wala pa po akong natatanggap na kahit na ano. Gayunpaman, sumama yung loob ko nung napanood ko yung hearing na ito. Kaya ikaw, Abante, mag-sorry ka sa akin, sumama loob ko. Ganun ka di ba? Yun ang totoo, ganun ka. Pagka sumama ang loob, kailangan mag-sorry sa'yo. Ano to? Kailan ka man naging Panginoon? Ha? Ang alam ko, yung pinagsisilbihan mo bilang isang bishop, ayan ang tunay na Lord of Lords. Ikaw ano, Lord? Ako si Lord Byron. Kaya dapat, sa akin ka nagsosorry. Hindi yung, hindi, alam mo mga kababayan, ito, wala nang biro Maliho kasi. Maliho mga kababayan, bakit? Ang mga public official, sila ho ang ating servant. They're public servant. Noong panahon ni Pangulong Duterte, yan ang idiniin. Diniin ni Pangulong Duterte. Kami ay mga trabahante nyo lamang. Bakit ngayon hindi na ganun ang asal nyo? Ang asal... Siyempre, yung namumuno sa atin ngayon, spoiled child, sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba? Spoiled child, laki sa luho, kailangan sila yung piniplis. Kaya ngayon, ina-adapt ngayon ng mga nasa gobyerno natin kung ano yung inaasal ng namumuno. Which is sila yung dapat na piniplease, sila yung sinasamba. So ngayon, yung mga opisyal natin ngayon, mga mambabatas natin, ganun din siguro yung kanilang nararamdaman dahil siguro naiinggit. Dahil may ganung pribilehiyo yung namumuno sa atin, dapat sila rin. Napakalayo talaga pagdating kay Pangulong Duterte. Siya talagang sinasabi niya na trabahante lang kami. Which is totoo naman Kasi ang nagpapasahod sa mga taong gobyerno, sa mga opisyal natin, ang taong bayan. Kasi nanggagaling yung pera sa tax na ibinabayad natin, sa mga binibili natin, sa pinagtatrabahuhan natin, di ba? Kahit nga yung PhilHealth, di ba, na nagbabayad tayo ng contribution, kinuha rin ng gobyerno. So it means, pera ng taong bayan, tayo nagpapasahod sa kanila. Ang asal nyo, kayo ay Panginoon. Na pag nasaktan namin kayo, kailangan namin mag-sorry. Hindi ganun dapat Sabi nga na Supreme Court po, Supreme Court na nagsabi niyan, hindi dapat ang mga opisyal ay onion skin. Kaya pala nagmamahal ang onion dahil kinuha nyo lahat ng onion skin. Pinitas nyo na lahat, di ba? Ay nako, hindi tama yan mga kababayan. Alam mo, eto, nung pinanonood ko ngayon, mixed feelings na naramdaman ko. One, galit. Dahil bakit tayo umabot sa ganito? Bakit tayo umabot sa ang mga public official ay asal Panginoon na? Bakit? Bakit
pwede nilang babuyin ang mga kababayan natin na siyang nagpapasahod sa kanila. Ito, pinagmalaki niya pa yung tax niya. Pinagmalaki pa ni Abante. Pustahan tayo, paglabasan tayo ng tax, mas malaki binabayaran ko. Abay, dapat lang. Sa dami ng possession mo. O, di ba, nasa picture naman yan. Pinagmalaki mo pa sa social media yan. Naturalmente, mas malaki yan dapat mong bayaran. Pero ito ang pinagkaiba natin. Ikaw, nagbabayad ng tax, hindi napupunta sa amin. Kami nagbabayad ng tax, napupunta sa inyo. Yun ang pinagkaiba. So, you are accountable to us, not the other way around. Huwag tayo maglokohan. Ano tayo, nananarantado ng mga Pilipino? Yung tax namin, kaming lahat ng Pilipino na nagbabayad ng tax, sa nino napupunta yan? Sa public official, sa mga projects. Ibig sabihin, bilang public government official, ikaw ay accountable sa amin. Lahat ng dapat nyong ginagastos ay makita namin dahil kami, yung tax namin na pinaghihirapan namin, napupunta sa inyong lahat. Tapos ipagmamalaki nila yung binibigay ng mga ayuda, galing sa kanila, galing kay speaker, pera ng taong bayan yan. Di ba? Napaka akala nila porket dumaan sa kanila yung budget dahil siyempre yung nasa batas, piling nila kanila yung pera at kailangan silang sambahin ng ating mga kababayan, which is hindi naman dapat kasi nga pera ng taong bayan yan na ibinabalik lang dapat. Pero yun nga, nakakabalik ang tanong, 100% kaya na ibabalik. Kasi alam naman natin na may mga katkong dyan. Sinasabi ng marami dyan na nagkakaroon pa ng hatian dyan. Diba, sinabi na nga ni Congress, Mayor Magalong, diba, na may mga komisyon pa dyan yung mga mambabatas. So, hindi 100%. Samantalang yung sinasabi nga ni Banat Bayn, itong si Congressman Abante, yung binabayad na niyang tax, bumabalik lang din sa kanya. So, wala siyang talo, kumbaga sa lahat sa kanya puro pakabig. Kaya normal lang na malaki yung ibayad niyang tax kasi malaki rin naman yung nakukuha niya sa gobyerno. Don't get me wrong hindi malaki ang nakukuha, it means galing sa masama. Ibig sabihin, malaki yung sinasahod niya. So, mas malaki dapat talaga yung tax aside dun sa mga property na sinasabi ni Banat Bayn na nasa possession niya. Pero yung tax ninyo, hindi namin ginagalaw yun. Walang nising kung napupunta sa amin. Kaya wala kang karapatan na sasabihin mo sa amin, kami din nagbabayad ng tax. Hindi ganun. Hindi mo magets ang logic nun. Hindi mo magets ang logic pag kami humihirit na kami nagbabayad ng tax. Ibang usapan yun, kapatid. Alam mo, ngayong araw na to makakatikim ka sa akin. Hindi ako, maniwala ka sa akin. Bishop. Wag na natin tawaging congressman ito, bishop na lang. Because congressman is a job. Okay? Congressman is a career. But being a bishop is your calling. That's who you are. Alam mo yan. Kung ikaw ay tunay na Christian, alam mo yan sa puso mo. Yung pagiging congressman mo, calling mo lang, ano mo lang yan, trabaho mo lang sa lupa yan. But being a bishop, brother in Christ, it means so much. That is you. Yan ang purpose mo sa buhay. Being a bishop. Now I will rebuke you. Makinig ka ng mabuti. Panoorin natin muna itong video na kung saan nagmalabis sa tingin ko si Bishop Abante. Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya tinatanong It was the kita, Mr. process Chair. of distributing the Mr. Chair, up. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang gobyerno. tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung... Sandali. Punahin muna natin yung mali mong pananaw sa pagiging reaction. So, ibig mo bang sabihin, yung mga sinasabi ng media, dahil sinasabi mo, yung iyong pagsasabi ng ganito ay based lamang sa media? So, are you telling us now that this fucking media are all biased? That this fucking media are all fake news?
Yun po ba ang sinasabi ninyo? Kasi parang tinatabla ninyo yung opinion ni Madam Crisette dahil lang galing sa media. So dapat kami... Feeling ko kasi ito yung naging problema dyan sa hearing na yan. Hindi lang naipaliwanag ni Ma'am Crisette na siya ay gumagawa lang ng reaction video at opinion niya lang yung mga sinasabi niya. Dahil siguro nag-iingat siya na lalong uminit lang yung ulo nito ni Bishop Abante dahil nga meron silang power ng contempt eh. Diba? Alam naman natin kapag hindi nagustuhan ng mga mambabatas na to yung isasagot ng kanilang mga resource person, kinukontempt nila. Kaya siguro dito naging maingat lang si Ma'am Crisette at hindi niya nabanggit na reaction video yung ginawa niya at nag-base lang siya doon sa balita. Which is wala namang mali doon. At lahat naman ng Pilipino entitled sa kanilang mga personal opinion. Wala namang batas doon na nagsasabi na bawal kang maglabas ng iyong opinion at ikaw yung mapaparusahan ng ating batas. Dahil nga sa batas natin, pinapayagan yan dahil sa ating Bill of Rights tsaka sa freedom of expression. Dapat kami mismo may hawak ng dokumento o ebidensya. We are just reacting. Kailan pa naging batas sa Pilipinas ang mag-react ka ng masama sa media? Kailan pa naging illegal? Sir, tanungin ko kayo, sa anong konstitusyon yan? Saang article yan? Na bawal ka magbigay ng opinion mo kung ang opinion mo ay nanggagaling lamang sa media. Saan yun? Pakita nyo sa akin. Pag meron kayo may pakita, susunod kami lahat. Magsosorry kami. Saan yan sa ating batas? Sige nga ho, sir. Again hindi ho siya nagbibigay ng news. Si Ma'am Crisette, she's not giving news. She's just giving her opinion doon sa news na lumabas. And that is not wrong. Opinion will never go wrong. Dahil opinion nga niya yun eh. Ngayon, kung sa tingin mo mali sa'yo, tama kay Crisette, wala ka magagawa doon. Opinion niya yun eh. Wag mong pakialaman. Wag mong sakalin ng kanyang opinion. As a matter of fact, it is protected by our Constitution, Bill of Rights. Pwede kang maglabas ng hinaing mo, freedom of speech, as long as you are not, yung opinion mo ay hindi libelous o kaya nagde-defame ng tao. Isang example pa dyan, halimbawa, di ba, sa pagkain, kung ikaw nagbablog or kumakain lang sa isang kainan, pwede kang maglabas ng iyong personal opinion na itong pagkain na to masarap o hindi. Diba? Nagustuhan mo man o hindi. Wala magagawa doon yung nagtitinda. Kung sa palagay nung bumili o kumain doon sa pagkain na yun, hindi niya nagustuhan, pwede bang i-invoke nung may-ari nung kainan o yung gumawa nung pagkain? Hindi, masarap yan. Hindi nga niya nagustuhan eh. So, ibig sabihin, kakasuhan nyo, yung nagsabing hindi masarap yung pagkain, yun yung kanyang yun yung kanyang pananaw, yung kanyang opinion, di ba? So, same na same dito sa sinasabi ni Banat Bay kay Bishop Abante na opinion yun ni Ma'am Crisette at wala kang pakialam kung yun yung nararamdaman niya doon sa reaction video niya, doon sa balita. So, isisihin mo doon yung balita kasi kumbaga, yun yung nakuha substance ni Ma'am Crisette. So, walang problema doon. Pero kung sasabihin mo lang na ito opinion ko, sa tingin ko, tanga ang gobyerno dahil ganito ang ginawa nila, ito yung nakita mo yung news. There's nothing wrong with that. Kasi kung may problema at may mali talaga doon, why don't you just sue her? Sue her. O ito, nasaktan ako, kaya magdedemanda ako. Hindi nga niya pinangalanan who's the government eh. Ikaw naman, react ka ng react. Ano to? Guilty? Sabihan tayo, bato-bato sa langit ang tamaan, siya ang wag kang magalit. So ibig sabihin, nag-react ka, problema mo yun. Yung mga ibang congressman hindi nag-react. So hindi sila tinamaan. So nasa iyo ang problema, wala doon sa sinabi ni Ma'am Crisette. If that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Ha?
yung audience niya mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. If you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. Grabe to. You listen. Tirik na tirik ang mata. Sir, ako, pagtapos ng vlog ko, I will demand you apologize. Ginanito mo yung mga vloggers dahil nasaktan ka? Onion skin ka? Ano to? Supreme Court na nagsabi niyan, hindi dapat kayo onion skin. Tapos ganyan kayo? I demand for your apology. If they don't apologize, iko-contempt nyo? Anong klase kayo, sir? Sa totoo lang, anong klase kayo? Diktador ang ganyang klaseng pananaw. Puwersahan na mag-sorry. Mag-sorry ka, kung hindi, yari ka. Ganon? Alam mo, tanggalin mo yung contempt order nyo dyan. Sigurado ako hindi magsosorry itong mga to. You know why? Walang masama sa ginawa nila. Walang masama ho sa ginawa nitong mga vloggers na ito. Ngayon, kung sa tingin ni Congressman, ni Bishop Abante, na nagtagumpay siya dahil nakapagpa-apology siya o nag-apology yung mga vlogger na to, hindi niya pwedeng i-claim na tagumpay. Kasi tandaan nyo, yung pag-apology o pag-apologize, dapat yan bukal sa loob, di ba? Na talagang nagsisi ka, na ina-admit mo na mali talaga. Sa buong puso mo, ina-admit mo na mali ka. Pero sa ginawa niya yan na merong kasamang pananakot, siya yung mismo nagde-demand. Ibig sabihin, hindi yun bukol sa puso ng mga vloggers na mag-apologize o mag-apology. Kaplastikan lang yung ginawa nila para lang tawag dito yung panatag lang yung loob nitong mga congressman na to. Masabi lang nila, magkaroon lang ng soundbite na nag-apology yung mga vloggers na to. Pero in reality, pinaplastic lang kayo nitong mga vloggers na to dahil takot lang sila na makontempt. Dahil alam naman natin, kapag hindi sila nag-apology dyan, isa-cite in contempt sila. Since nga sabi nga rito ng mga vloggers, ng isang vloggers dyan hindi siya pwedeng makulong gawa ng meron siyang inaalaga ang mga parents na nasa critical condition. So, imbis na baka mas lalo mas stress pa yung kanyang family kung siya makukulong, baka mas lalong lumala yung kondisyon. So, it means, yung pag-apology niya, hindi bukal sa loob. Kumbaga, yun conditional apology lang dahil sa sitwasyon na may pangahawakan kayo. Kaya nga sabi nga rito ni Attorney Topacio, umalis kayo dyan sa pwesto nyo, dyan sa Congress hearing. Doon kayo sa neutral ground. Hamunin nyo si Attorney Topacio, makikita nyo yung hinahanap nyo. Kaya etong mga to, matatapang lang dahil nga meron silang immunity na hindi sila pwedeng kasuhan at may kapangyarihan silang magpakulong. Kaya nilang umaktong korte ng kahit walang due process, kaya nila ipakulong yung gusto nilang ipakulong. So, abangan natin sa mga susunod na araw kung magkakaroon pa ng susunod na hearing para doon sa mga vloggers na hindi pa umaten kasi marami silang inimbitahan at iilan lang yung umaten. So, dito, ina-assume din natin na sana itong si Banat Bay maimbitahan din para malaman or makita natin kung gaano katikas itong si Banat Bay sa pagsagot diyan sa committee na yan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.